Magandang umaga po sa buong kapuluan sa pagpapahayag ng magandang makasaysayan tungkol sa mga pabalita ng may kapal na kailangan at tunay na dapat maganap. Ako po ay naririto na humaharap sa inyo bilang isang tao na hugot na ako'y sasabihin ko na sa inyo ang katotohanan na hindi ko ginusto. Pero dala palikabasa na ang Diyos ang nagbigay, sunod-sunuran po ako sa lahat ng bagay. Sa pakaliwa at pakanan, inuusad ko po ang aking bilang pagkatao sa aking panunungkulan. Kaya kung sakali man po na ako'y nangungusap ngayong umaga sa inyo, hintayin niyo lamang po ang dating. At heto na, ang bagong bigay ng Diyos sa makabagong nais mabago. Dahan-dahan na duduklay-duklayin, isesenyas sa mga tao. Kaya kumbaga sa serbisyo sa gobyerno, ang ating Panginoon ay lumabas na ngayon para ikowa ang lahat ng trabaho na dapat gampanan at itagpos sa kadahilanan kung hindi ito gagawin ng isang tao. Kayo, tinanggap nyo ang obligasyon. Tinanggap nyo ang kontrata na may taong mga nabibilang o kahit na saang departamento. Pero ngayon, kailangan na kayo ay gumising. Pumaris kayo sa piloto ng eroplano, ang pinakamariin magserbisyo. Itanong nyo ulit sa akin kung bakit. Kasi ito, ang sibat ng kanilang pagkilos ang binabayaran. Kapag sila ay nakasibat, nandiyan ang dugtong puho ng buhay, hirap at sakripisyo. Ngayon, sa pagkakataong ito, gigisingin kayo. Itanong niyo sa akin kung paano ang pamamaraan. Makinig kayo. Babasahin ka sa papel na walang kasulatan. At tingnan niyo naman, paano ko pagagalawin ang aking isip, puso, bibig, dila at gagalaw ang aking buong pisikal ng katawan. Kaya kung sino man sana ang tatamaan sa araw at pagkakataong ito na December 16, 2023, kung kayo ay tatamaan, kagatin na lamang ninyo ang inyong mga bibig. Dahil mga kapatid, sang-ayon sa aking kaiidaran, wala akong kakayanan na magsalita. Pero ano at bakit naganap? Ibabalita ko sa inyo na ako'y binunot, lumuha, gumapang, tinudyo. Iginapang ko ang aking dugo at pawis at pagluha para lamang maihatid ko sa inyo ang balitang ito na hindi ko sukat akalain na ito pala ang daan ng aking buhay. Sa pangkasalukuyan, by December 21, I'm also 84 years old na. Pero sa kabila ng lahat, ako ay gumala. Nagdasal ako. Heto ang aking pinanalangin. Ama naming nasa langit, ako po'y naririto bilang sa mundo at nagmamahal sa mahal na bansang Pilipinas. Kung ako man po ay kukunin nyo at ako man po ay naka-schedule sa kabilang daigdig, tanggap ko po ang lahat. Kaya lamang ito ay binulong sa akin na kailangan na maitagpos ko. Itanong nyo kung ano ang balita nyo. Ito ang sabi sa akin. Aking anak, ako sana ay iyong pakinggan. Dahil kay tagal kong nagtiis sa lahat ng bagay. Ang mga tao'y yagyagan ng yagyagan. Pasikatan ng pasikatan. Agawan ng agawan. Nagbibiruan sa labanan. Makuha lamang ang panalo. Pero aking mga anak, nakikita ko lahat ang ginagawa niyo. Ang tama at ang mali at ang apihang natatanggap ng isang tao. Kaya ngayon ay bubuksan na ang mga bagay at tunay na karapat-dapat
na kung sakali man na kayo ay may katanungan, ang Facebook ng Amparo Santos Mother pa rin tinatagpos ng pangkasalukuyan. Sa kadahilanan, mga anak kong nabilang, tatapusin na ang kanyang yugto sa ginampanan niya na hand gift of God sa miracle dito sa mundo. Itanong niyo sa akin kung ano ang dahil at bakit. Si Mother pa rin ay binunot, walang makagagawa aking mga anak. 15 beses ipinako sa krus. Luhaan. Iginapang niya, sinunod. Ang lagi lamang niya sinasabi ay ganito, Ama naming nasa langit, ako bilang isang tao po na nasa lupa. Kung ito po ay tunay na katotohanan na ibinibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Ngunit kung ito naman po ay salungat at kamalian, nagugustuhan ko sa ibabaw ng mundo, huwag mo na pong ituloy. Pero sa aking mga dasal, ipakikita ko sa inyo ang kahiwagaan. Ito ang kausap ko pasimula pa lamang sa aking buhay. Kaya kung ako man ay nagpapakita ng mga mahal na rebulto na nakakausap, may buhay, may diwa. Kaya kung sakali man kayo ay naririto na hiyahambing ko na sa naganap sa aking buhay. Lagi ko siyang kinakausap. Panginoon ko po, Ama, ikaw po ang nais ko. Ayoko po na ako'y tumuntong sa mundo na hindi ako naging karapat-dapat sa inyo. Totoo, mga anak na nabilang. Una sa lahat, ang pinaniniwalaan ko, ang Diyos na makapangyarihan, pero napatutuhanan ko namang makatotohanan ang lahat ng aking diwa, hiwaga, buhay, pinagtiisan. Kaya, kung sakali man na hinaharap ko sa inyo, ito ang aking tinaglay hanggang ako ay nagsakripisyo ng hirap. Na isip-isipin lamang nyo, mga kapatid kong minamahal. Sa maralit ang bahay sa lugar ng lalawigan ng Bulacan, naka-38 anyos ako. Mula bata hanggang katanda-tandaan, nakailan ng dekada. Luhan ako. Ang ibinigay sa akin na karunungan tungkol sa tae, plema, dugo, sakripisyo at marami pang iba at mga problema. Kaya ko lamang ipinakita sa inyo para maintindihan nyo kung ano ang simbolo ng aking ginampanan. Sa dahilan na ako ay babasa ng mga bagay-bagay at kung saan umabot. Pero naririto ang aking pasubali sa inyo. 2 araw pa ang aking magandang pagkakataon para ako ay tumukod, para masabi ko sa inyo ang lahat ng gusto ng ating Panginoon. Nasa sa inyo rin. Tama at binasa ko, kayo ang hari ng inyong kagustuhan. Kasi naririyan na kayo. Kahit na ano sabihin, mahirap baguhin ang sariling daigdig at kaugalian. Kaya kung ano man ang aking ipinamala sa inyo, heto ang nagpasimula sa aking buhay. Lumanig ang aking buhay. Isip-isipin nyo, sa pamilya, sa tao, sa lahat ng bagay, ako ay nagkis. Kaya pagmasdan nyo ang mahal na larawan ng Christ the King, haharapin na kayo para ipakilala sa inyo ang inyong ginagawa at ang nais niyang maganap na ibabalita ko sa araw at oras na ito. Pero, hiniling ko po ito sa ating mahal na Panginoon. Kasi sa pagkakataong ito, ang nais ko po ba'y malumanay, naaantig sa inyong kilabot ng balahibo ang mga wiwikain at tatawagan. Pero una sa lahat, bigay halimbawa po sa atin ay ganito. Magdadasal muna po ako. Ama naming nasa langit, ito po ang habit ko. Ako po ay naririto na muling nagsasangguni sa inyo
sa aking pinagdaanan at lahat na. Ipinakikilala ko po sa inyo ang ating mahal na highest Father. Dahil ito po ang unang nagpakita sa akin nang ako ay iburol para ako ay magkaroon ng tunay na pagganap na para ako ay maniwala. Binigay niya po sa akin dahan-dahan ang hindi ko na lang po itutuloy ang resa. Dahan-dahan sa aking pagtulog. Diyan ko po nakuha lahat. Yung ipapako sa krus, yung utos, yung nakita ko po, yung ganon at ang langit paraiso, ang impyerno at lahat ng tao. Na ang tao may kanya-kanyang daigdig. Ang tao nagmula sa simbahan na nilulumot na minana natin sa kanununuan natin. Lahat nagdaan sa simbahan. Pero nang magkaroon na ng kanya-kanyang isip, nagkanya-kanya na ng karunungan. Pero ang banggit ko sa inyo ay ganito, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, babasahin ko. Aking mga anak, kayo ay aking kinukuha na ngayon. Kasi kailangan na niyong maintindihan ang gusto ko at ayaw ko. Ngunit kung ayaw pa rin ninyo sumunod sa aking dikta, bahala kayo. Niningitian ko kayo na aking mga anak. Ang buhay ng tao, lahat kayo kakabigin. Weather lang. Kanya-kanyang edad, kanya-kanyang detalye, kanya-kanyang oras. Kanya-kanyang kalungkutan, kanya-kanyang karamdaman. Kaya, ang mga tao na tinatawagan dito, huwag kayong magtaas at mag-alsa. Itanong sa akin kung ano at bakit. Kapag kayo ay nasa panig na ng banig ng karamdaman, ano man taas ninyo, pilit kayong bababa. Wala na kayo ibubuga. Iyon, kaya ito na ang mother pa rin, na ang ibig sabihin, sasakuruhan na kayo ng mother pa rin, na parang bata na, ipagheheli na kayo ng Panginoon at oras na para sabihin, aking anak, nung araw, ano-ano ang ginawa mo sa lupa nang ikay aking pinawalan. Ngunit keto ka na ngayon. Ano ngayon ang ipagpaliwanag mo sa akin? Iyan ang dikta sa akin ng mahal na Panginoon. Kaya kung sakali man at dahan-dahan kong inireresa sa inyo, ang pinakamalungkot sa buhay ng tao, kapag kayo ay binati na sa karamdaman, kaya heto na ang mother pa rin, huwag kayong masyadong adalentado, huwag kayong magdunong-dunungan. Hawakan ninyo ang isip nyo. Magkaroon kayo ng pag-aaral na self-control. At kung inaakala naman ninyo na mali ang inyong ginagawa, medyo maglaylo kayo. Pero huwag nyo na sabihin sa kapwa ninyo. Marami na dapat ayusin ang mga tao. Na ang ibig sabihin, kinakailangan pag-ingatan ninyo. At kapag binasa dito ng isang babaeng inutusan ang mga bagay-bagay, kaya lang, the sign of God by the memory to each other, ang ibig sabihin, mga anak, heto aking bibig, binuksan ko kayo, minimetro ko na kayo, kaya lang maganda kapag ang tao ay malakas, kapag nagkaroon na ng karamdaman, plastado na kayo. Wala nang lahat yan. Luha, kalungkutan, kagaya na idinidikta ko sa inyo na lahat ng karamdaman may kanya-kanyang sibol, may kanya-kanyang tatak, may kanya-kanyang katangian, may kanya-kanyang disgrasya, may kanya-kanyang tinanggap ang taong kabiguan. Nandiyan na gustong mga anak, hindi bigyan ng anak dahil talagang nakaakda na hindi siya makakanak. Naririyan, may taong bulag na kay lakas, sandali lang na nabulag. Naririyan, sa dami ng bakterya sa katawan, na-stroke, baldado. Naririyan, ang diabetes, sumakit ang balakang, bumaba sa tuhod, tihaya, laging nakasakay sa wheelchair.
Kaya, ang tangi kong masasabi sa araw at pagkakataon to, hindi ang lahat na sumasakit ang balakang, sasabihin nyo sa bato. Kaya ako nananawagan, please and request of God, suriing mabuti sa kadahilanan kapag ang isang halimbawa mo na nautusan o ano pa mang bagay sa ibabaw ng mundo, pag kayo ay nagkamali, nakatatak yan. Baka hindi nyo alam. Kahit na kayo hindi ilusig sa lupa, ang Diyos, ako mga anak ay naririto. Lahat ng gawa nyo ay may puntos. Nakikita kong lahat ang galaw nyong mga hindi tama sa inyong kapwa. Na ang ibig ko ba sabihin, yung mga ginagawang mga pandaraya, panloloko, pang-aapi. Kaya kung sakali man na kayo, nakapaloob na sa gano'ng sitwasyon, pwede kayong umabol. Huwag niyong paragusin ang hindi inyo. Itanong sa akin ng bakit. Kahit maparagos niyo ang buong sandaigdigan, wala, iiwanan din niyo. Kaya, buti pa, lumagay na kayo. Kung talagang inyo, kuhanin niyo. Kung hindi karapat-dapat sa inyo, bitiwan niyo. Kaya ang aking magandang paramdam sa inyo, mararamdaman niyo ang lahat ng aking babanggitin. At sa pangkasalukuyan, kung ako man nagbigay sa inyo ng clue, binigay ko sa inyo ang tunay at karapat-dapat. Hindi makuha nyo lang isang bagay. Dinaan nyo na ang lahat sa lokohan. May gantimpala yan. Palalargahin lang kayo, pero kayo ay kakamulin. Kaya itong aking inulit na pangungusap sa inyo, sa sandaigdigan at lalo na sa aking minamahal na bansang Sinilangan, na dito ako tumunto, dito ako nanahan, dito ako nanirahan, dito ako lumaban, dito ako nagtiis, dito ako tumindig, dito ako pinili ng ating mahal na Panginoon na nadarama ko sa inyo na sa umagang ito na ang aking gising at bulag isang napakaganda na kayong lahat ay matatauhan, lalo-lalo sa mga bagay-bagay na dapat pag-ingatan. Ngunit, heto na po ang aking babasahin na aking tatawagan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon na idinikta po sa akin ang number 1. Ang una ko pong tinatawagan dito at bilin sa akin na dapat kong basahin ay ganito. Aking anak, ikaw sana ay sumigaw. Ako ngayon nandirito at sa iyo'y nagbabantay. Ang ayog tutumbukin ay ang panloob ng simbahan na magsiayos naman sana sila at gumanap sila ng tunay na nasa lugar ng kabanalan. Kung magkaganon man ang balita ko sa inyo, nilulublog ko kayong isa-isa para matauhan kayo. Kaya kayo ay dumila at huwag kayong hahatol nang hindi ko kayo hatulan. Sa kadahilanan ito ay dinikta ko lamang kay Father Coring para maintindihan ng mga kapwa Pilipino ang dapat gawin. Kinakailangan mabuo ng maganda ang bansang Pilipinas. Ang tunay na pagkakaisa, huwag labanan ng labanan. Kung sakali man na sino ang namumuno, kung maganda'y sumunod kayong lahat. Huwag na kayong aalma pa. Dahil anumang alma ng gawin nyo, wala na. Tatagpusin na. Ang tagi lang magiging sagabal dito, ang kamatayan na ang Diyos na rin ang nagkakta. Number 1 po, ang aking tinawagan ay pangloob ng simbahan. Ang nais po ng ating mahal na Panginoon, ang pintura puti, ang kurtina puti, gagamitin ang mga pinutian. At lalo din po sa flower, puti ang kailangan para maging karapat-dapat sa tanong ng Panginoon. At binanggit din po dito, na huwag kayong magiging masyadong bongga, lalo't hindi mo kayang gastusin sa maranyang mga pangyayari. Iyan din ay kasalanan. Kaya kung si Father Parangman ay nandito at kayo ay sinasabihan, sumunod lamang kayo. Kung umayon kayo sa lahat ng bagay, ang Diyos ang mamamatnubay. Sa kabila ng lahat, pinagbiling ko sa inyo na lahat kayo ay nanggaling sa loob ng simbahan na ngayon nang kayo ay dumunong na kanya-kanya na. Ang tangi kong tagubilin, kung kayo may nariyan, huwag kayong maninira. Kung inaakala ninyong tama ang inyong ginagawa, ituloy ninyo. Pero kung inaakala naman yung mali, umatras kayo.
At natapos ang aking bendisyon sa inyong kinalalagyan na napakagandang babalita sa umagang ito. Iyan ang number 1 simbahan. Pangalawa, naririto po ang lahat ng bagay na dapat ninyong isakatuparan para ang lahat na ito ay maayos. Sa kabila ng lahat, dugtong-dugtong na ibibigay ng ating mahal na Panginoon ang mga bagay-bagay sa kinaroroonan at takbo ng buhay. Kung sakali man sa pagkakataong ito na pinaramdam na ang pananawagan naroroon sa loob ng kalupaan, kailangang ayusin, kailangan tapusin. Ang mga nanunungkulan, hindi dapat magsigi-sigi lang. Tapusin lahat ng trabaho. Pumaris kayo sa piloto ng eroplano. Sa tiyan. Diba? Marami na yung namamasukan. Sumweldo ng 6. Tapos, kaya ang tanging tagubilin ko dito, ang aking tinatawagan, ang naninilbihan sa gobyerno na kinakailangang ayusin, ang mga dapat ayusin, at nang kung umalis at sila, ayos ang kanilang trabaho. At kay ganda ng aking pagbabalita na kung sakali man na ito naputol, kung sakali man ito ay naputol, itutuloy ni Mother Paring ang hindi niya natagpos sa kadahilanan. Napakaganda ng magiging pabalita. Maricel, tapos na ba? Tuloy niyo po. Naririto ang yugto, ang ginahirap sa inyo. Naririto ang yugto, tawagin mo ngayon. Enterap ako. Kaya naririto ang aking mariindikta sa inyo na kinakailangan na ang lahat ay agap. Walang iniwan sa mga papel kasulatan. Ito pa, sasabihin ko sa inyo. Merong mga bagay na sa gobyerno hindi nakakakuha ng sapat na sweldo. Itanong niyo sa akin kung ano. Lalo yung nasa halimbawa mo na mga papel kasulatan, susunod ng trabaho, inuuwi sa bahay. Kamada na hindi matapos-tapos. Kaya ang pananawagan ni Mother Paring ay kinailangan na ang yugtong ito, yung mga nanunungkulan ay kailangan tapusin. Hindi dapat ang puro forma. Bumaraso kayo para nagtitinda sa bangketa. Hindi inaayos ang kanilang mga obligasyon. Sa kabila ng pagbasa ng Mother Paring na ito, narito ang maririing kinakailangan. Na sa inyong panunungkulan, kinakailangan matagpos nyo ang lahat ng bagay. Nananawagan din ako sa mga nagkakaroon ng mataas na ranggo. Nako! Huwag kayo masyadong palalo. Kasi pare-parehas kayo. Alam niyo ba, parehas lang kayo ng grade sa ating Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, eto ako, Mother Paring ng Bulacan. Nautusan ako ngayon. Kaya ano ginagawa ko? Sang-ayon sa utos sa akin ng ating mahal na Panginoon, sinusunod ko lahat ng obligasyon kong ito na wala akong pagsisihan pag dumating na ako'y kanyang pinig up dito sa mundo. Marahil naintindihan nyo ng lahat. Mula puno hanggang dulo. Ang ibig sabihin, yung pangangasiwa dyan ng lahat, hindi ko nalalagyan ng pangalan. Lisyain nyo ng lahat. Ayusin nyo ng lahat. Pirmahin nyo ng lahat. Ganon din sa mga magulang na bago kayo pumanaw sa mundo, ayusin ninyo ang inyong iiwanan. Yung ipamamana kung saan niya nararapat. Yung mga dokumento, yung mga babayaran na sa amilyar ng lupa. Ayusin niyo lahat yun. Amilyar sa bahay. Yung inyong inuupahan. Kailangan ayusin. At kay ganda ng winika ni Mother Paring na ang pananawagang ito ay muli siyang magbabalik sa husgado. Babasahin ko na ng punga ng Panginoon. Isang magandang araw sa mga kinauukulan na binabasa ni Mother Paring ang pagtalakay sa mga bagay-bagay. Ang pananawagan nito ay tungkol sa mga pangyayari at mga krimen. Huwag niyo naman sanang patagalin. Nagkakamatay na ang may mga kaso. Hindi man lang nakita ang ultimo remedyo.
Kaya kung sakali man sa batas na ito ang wika at banggit, kayo aking anak ay aking inuobliga. Kayo aking anak ay aking inuutusan. Huwag kayong magtulog-tulugan. Huwag niyong gawin laging napupurnada, laging napupuspong. Oo nga, walang bumabati sa inyo. Kayo ang hari ng inyong kagustuhan. Pero heto na andito ako. Mariin kong pinagbibilin sa mamamayang Pilipino, lalo sa nanunungkulan na nasa husgado at lalo na mga abogado naririto, sana naman bilis-bilisan niyo ang pangyayari. Kasi ang buhay ng tao, sandali lang. Maraming umabot lang ng 20, umabot lang ng 30, umabot lang ng 40. Ay mga kapatid na minamahal, naririto ang Mother Paring ng Bulacan na siyang nag-uuntag ng mga bagay-bagay na dapat ninyong ayusin. Kaya kung sakali man kayo ay tinamaan sa pagkakataong ito, ang pananawagan ni Mother Paring ay napakaganda. Sa kadahilanan ito ay tawag sa larangan ng pagsaserbisyo sa gobyerno na ang ibig sabihin, maraming tumatanggap ng hindi sapat ang sweldo sa tinatrabaho, mga kapatid. Ang reklamo na ito ng mga tao ay nakararating sa kataas-taasan sa kalamitan. Kaya kung sakali man na kayo ay lumingap-lingap, magtanawan na lang kayo sa biyaya ng Diyos na ibinigay na December 16, 2023. Isang mariing pagbabago na kinakailangan kayo ay mamulat. Ayusin ninyo ang lahat ng mga bagay-bagay. Huwag kayong masyadong madarandang sa tawag ng mga pagbibiro na ang ibig sabihin, naloloko at manloloko. Dalawa lang naman yun eh. Isang naloloko at manloloko. Kaya ang pahayag na ito ay tunay na kay ganda na kinakailangan na siyasating mabuti ang obligasyon. Nananawagan si Mother Paring na kaya kayo nilagay dyan. Ayusin nyo ang lahat ng bagay para pagbaba nyo at para naman yung mga tao na dapat magkaroon ng liwanag na isip. Kuhanin sa malumanay, kuhanin sa magandang paliwanag, huwag magsikwatan. Itinuro ko na rin sa iyo ang lahat ng clue. Hindi ngayon at kayo ay nasa mataas na posisyon. Bibiktihin nyo na ang tao. Wikat banggit na nanawagan ako sa mga adalantadong mga kaugalian na dahan-dahan kayo ng pakikipag-usap. Matuto kayo malumanay. Gamutin nyo ang inyong damdamin at isip. Kaya ngayon, si Mother Paring ay nanggising ng mga taong nagtutulog-tulugan sa panunungkulan. Bago kayo umalis at kayo ay matatapos ang taon at inyong sesyon, ayusin nyo ng mahinusay ang inyong mga trabaho ng maging karapat-dapat kayo sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. Nakangiti ako sa inyo, binabati ko kayo lahat. Ano at kay ganda ng inyong napakinggan. Mother Paring ng Bulacan na sadyang pinapasan niya ang kanyang tungkulin. Kung kayo man ay naririto, sana naman ay ayusin nyo na December 16. Ito po ang banggit. Ako ay tumawag, kayo'y sinilip ko, para kayo ay sadyang matauhan sa ibabaw ng mundo. Ang akala ninyo, kayo't walang bumabati, kayo hari. Sapat na yun, mga anak na nabilang. Hindi tama. Ito ang pahayag ng ating mahal na Panginoon. Kayo'y aking tinawagan, mga anak ko ay pakinggan. Dahil hindi na ako makatiis, kaya si Mother ay sinusian. Mother Paring ng Bulacan, wala siyang pananagutan dahil siya lamang ay nagsasalita. At siya ay nautos. Sa kabila ng lahat, mga minamahal kong nakikinig sa akin, sa Facebook o na Amparo Santos, YouTube, Mother Paring, bumabati ko ako sa inyo. Kaya po ako nagkakaganito. Ang nais ko lang po, kayo maayos. Napakasarap po ng mabuhay sa daigdig na walang dalang konsensya. Napakasarap mabuhay ng hawan ang damdamin. Napakasarap mabuhay na kahit po konti ang pera sa taguan, talagang pinagsikapan. Ang ibig sabihin, konti man ang pera mo, pinagpawisan mo. Kesa naman, iinteresin mo na kamada ng salapi
na hindi pinagkahirapan. Mga kapatid, heto ang record na mahal kami. Aking mga anak, sana ako ay pakinggan. Sa tunay na nilinis ko ang aking mga anak na nabilang. Kaya kung kayo man ay narito, asikasuhin niyo lamang pakinggan salitang dugtong-dugtong, yugto-yugto, kanya-kanyang pag-iisip, pag-aralan niyo ang inyong mga kulang. Ano at kay ganda ng ibinigay ko sa inyo, kailangan huwag niyong baliwalain ang lahat na ito. Itutuloy ni Mother pa rin ang lahat ng bagay-bagay para maintindihan naman ninyo ang gusto bigay ng may kapal. Nananawagan din ako sa husgado, hospital, doktor, abogado, nanunungkulan sa gobyerno na sinuwerte na sila ay mamuno, sa nagti-teacher, sa lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo. Ito po ang tugon. Nang ako ay sadyang sumenya sa inyo, oras na aking mga anak na idikta ko sa inyo, ang tama ninyo'y ituwid ninyo, ang mali ninyo'y tigilan na ninyo. Lalo sa pamilya, ako'y nananawagan. Yung mga nagkahiwa-hiwalay na nang makatindig ay mga nagsipagyabang. Ang tangi kong banggit sa mga pamilyang hiwa-hiwalay, huwag niyong pigilan ang anak niyo. Ipakilala niyo ang ama at ina. Huwag kayong maging maramot. Hindi niyo magagawa na kayo ay nag-iisa lang yan. Magkaroon kayo ng magandang PR, magandang kaugalian. Huwag kayong maging makasarili. Dahil kung halimbawa mo ang tinalakay na ito sa bigay ng ating Panginoon, nag-asawa, nagkaanak ng 3. Ang ginawa ay, yung anak na 3, kung mayaman, hindi na pinakilala yung amang pobre o inang babae na pulubi. Ang nakasaad dito, aking mga anak, kayo'y aking ginigising. Maliwanag na akin sa inyo, kayo ay magpakatao. Ipakilala nyo ang kanya-kanyang karapatan. Huwag nyo sarilinin ang hindi inyong kapagaran. Easy-easy lang ito, mga anak na nabilang, huwag kayong magbili-bilihan. Tagalog version. Ang ibig sabihin, sa araw ng Pasko, ang mga magkakahiwalay, kahit na hindi na magsama, wala na relationship, wala na dito ang tawag ng pagmamahalan. Ang mga anak, papuntahin sa bawat karapatan dapat ipakilala. Dahil kapag ito, mga batang ito ay pinakilala nyo, hindi ba kayo natutuwa na kung may kabuhayan yung pupuntahin, makakamana, ano nyo, sa inyo lang sumiksike, pulubi kayo, o kahit naman kayo mayaman. Kaya kung sakali man ang mother pa rin ay tunay na nambubulahaw, hindi na kailangan ito ay parating pa sa husgado. Kailangan ito ay magkaroon kayo ng depende sa inyong utak na hindi ninyo magagawa na kayo ay nag-iisa sa anak ninyong naririto. Kaya kung sakali man aking mga anak, ako ay nananawagan sa inyo na sana kayo ay maging tunay na astro o Pilipino. Pagpakatao kayo. Hindi basta ang tao ay naging tao lamang. Nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bahay na maganda, nagkaroon ng edukasyon, nagkaasawa ng marangal. Mali. Ayusin nyo ito, sabi. Kayo'y aking inuntag, mga anak kong nabilang. Marami pa akong sasabihin sa inyo para nyo maintindihan. Kung ano ang matuwid, ito inyong gampanan. Huwag kayong magpalipat-lipat. Kung kayo ay may asawa, magdasal kayo. Huwag kayong lumublob sa pagkakasala. At turgahin niyo yung mga anak ninyo. Dugo at laman. Hindi yung gagawin niyo, iiwanan niyo yung pamilya niyo. Nagugutom, nag-a-apartment. Hindi na lang pag-aaral. Kung sino naman yung ina nyo. Kaya nananawagan din ako, yung mga mahilig sa pinansyal, binababalaan kayo sa araw at oras na ito. Huwag kayong mga aagaw ng asawa ng may asawa. Dahil ito ang the best and the number 1. Ang ating mahal na simbahan ay ganito. Kapag ikaw pala ay kasal sa simbahan ng Romano, hanggang sa dulo ng mundo, ito original. Kaya ang aking sinabi ngayon,
mga kapatid, hindi ko ginusto ito. Kaya ngayon, gumising na kayo. Dahan-dahan na kayong maghugas. Dahan-dahan na kayong magbihis. Dahan-dahan na kayong magmanibela sa magandang batas patakaran. Na kayo man ay lumisan, tumalikod man kayo, maganda ang linyo ninyo. Maganda ang bakas ninyo. Sa madalit salita, ako'y narinig na heto ako, kaya ako nagkaganito nang ako ay bigyan ng hiwaga ng Diyos na pagtulog ng 4 na gabi at 5 araw. Dito, idinikta ang lahat. Kaya kung sino man ang tatamaan, itiklop niyo na lang ang bibig. Dahil, itanong niyo sa akin ulit ko ba, mahaba pa ang panahon. Ako, tapos na ako. Kaya kung sakali man, ang aking sinabi, pero 2 araw pa po akong magse-service sa aking bigay ng Panginoon. Ang kanta ko po at balata tapos na dahil may oras din po ito. Ang aking pong kakantahin ay ganito. Ako po ay tinawagan ng ating mahal na Panginoon para magsaysay sa araw at oras na ito na December 16, 2023. Kung sakali man at sino ang aking tinalakay, iniisa-isa ko lamang yan. Hindi pa tapos yan. I-continue ko pa yan sa loob ng 2 araw. Dahil kumbaga sa awit ko na, kayo'y aking dinungaw para ninyo maintindihan at ang pagapang ng Diyos sa tao ay makasaysayan. Kung kayo may naririto, iniresa ko sa inyo ng todo. Tunay di nyo malilimutan ang yugtong tagumpay. Kaya ngayon ay pakinggan ang yanig ng Bulacan. Kung sakali man din at ako sa inyo'y gunmagalaw. Di ninyo malilimot ang lahat sa buhay kong nagdaan. Kaya niresa kong lumanay para ninyo maintindihan. Yun po ang awit ko sa inyo na ang sabi po ng ating Panginoon, ito daw po, ito talan daw. Ito, napapasahin ko po, nagilipit ako. Aking mga anak, ako'y nanawagan para ito naman ay lubhan ng maintindihan. Dahil ito ay hindi biro dikta ng may kapal, ang Diyos amang makapangyarihan. Siya na ang naghugat. Lalahatin natin ito hanggang 2 araw pa. Kaya lang ako kakanta sa inyo. Dahil hindi ko kayang ipaliwanag. Ito pa po ang makapal na yugto na aking isasalay sa inyo hanggang bukas makalawa. At siguro po hanggang birthday ko, talaga pong nagtatapos na lamang ako ng yugto sa aking buhay. Ako po ay tunay nagmahal sa mga tao. Lagi po akong umiyak, lalo pa po nakita ko ang kanilang karamdaman. Kaya po, kahit sila anong oras tumatak dito, binubuksan ko sila ng pintuan. Ayoko pong tumalikod na ako'y merong tinalikuran. Hayang po, maraming subukang aking pangalan. Kahit kami ay mahirap, marunong kaming magmahal sa tao. Dahil sa dami po ng aking ginamot. Siguro po kung ito talaga namang sa pamilera, hindi po ganito ako mahirap. Ang naganap po ngayon, ako po ay magbabalita sa inyo isang kaskintuka. Pero talagang hindi ko po kayang ipaliwanag, kaya nga po ako ang nais ko lang po sana, bago ako lumisan sa mundo, maipagawa ko po yung aking mahal na kamay ni Jesus, mailagay ko lang po doon sa kalsada. Palagay ko po, matulog man ako, tahimik na. Kaya ako po'y aawit sa inyo na ako'y nagmamahal. Ang awitin ko po eto po, pakinggan ninyo. Di ko kayo malilimutan sa bilang aking naging kasaysayan. Tunay ako'y sadya na nagmahal at itinindig ko ang lahat ng bagay sa akin pong pinagdaanan. At sa akin lahat natutuhan. Niresa ko ang lahat ng ito para maintindihan ng kapwa ko tao.
Di ko kayo malilimutan sa butas ng pinagdaanan. Kahit ako'y nasa kabilang buhay, kayo'y ala-ala sa buhay pinagsamahan. Kung sakalit ako'y lumisan, sana naman ay pagkukulan. Ang akin sadyang pinagbilin sa inyo, tagumpay at sadyang karapatan ninyo. At sa aking pananawagan, ako ngayon sadyang naririto, naghihintay ng dahan-dahan, tinatagpos ko lang ang misyon ko sa mundo. Mga bilang aking kababayan, ang aking luhang pinagdaanan. Pero kahit lumuhan na ako, nagtagumpay naman ng balita sa inyo. At sa bilang pangkasalukuyan, walang magagawa ang mamamayan. Kapag oras ng Diyos ay ganito, kukunin na tayo. Sa oras na ito, ang tangi kong habilin sa inyo, ang pagmamahal sana ay gawin nyo. Huwag kayong mga api ng tao para makarating sa kalangitan ng Diyos. Ako ngayon ay sadyang narito, nagdadahan sa tao. Hanggang sa dulo ng buhay ko, kayo ay mahal ko, di ko malilimutan totoo. Alam niyo po, sa buhay kong pinagdaanan, kung malalaman niyo lang ang istorya mula pa simula, talaga pong napakabigat. Hindi po ako nauwi sa mga bagay-bagay na material na bagay. Talagang iginapag ko, tinuklas ko ang lahat. Kaya kung sakali man na natuklas ko ang mga karamdaman ng aking iiwan, may kakaroon kayo ng ultimo remedyo. Ako na rin po ang magsasabi sa inyo. Talaga po binaraso ko na lamang at ang sinabi ko po sa ating Panginoon, mahal na Panginoon, ano man ang mangyari sa akin, kayo po ang aking pinaniniwalaan na hindi ako maliligwak. Pero sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan, tagumpay naman po ako sa tawag ng Panginoon. Kahit ano pong kahirapan ang aking tiniis sa ibabaw ng mundo, nakangiti pa rin po ako. Kaya lang po ako nagkakaganito na isinalaysay ko sa inyo ang lahat para naman sana yung indinikta ng Panginoon sa pamamagitan ng aking pawis at tugo na nabiliman ako ng naikitang mamatay pero po tiniis ko, ipinarating ko po sa inyo. At ang tangi ko pong hangatay ang kapayapaan ng ating mahal na bansang Pilipinas na sana po'y lagi kayong magdarasal. Huwag kayong mag-aapi ng mga murang kabataan. Huwag niyo po sirain ang mga bata. Total naman po may mga edad na kayo. Bigyan niyo po ng magandang pag-asa ang mga murang kabataan. At ituring niyo po mga anak. Magdasal po tayo para po mawala ang ating pagdaraya sa damdamin. Ako po'y luha ang naghatid sa inyo ng mensahe. Hindi ko po gusto ito. Talaga lang po, tunay na ako'y nautusan. Hindi po sa pamamagitan ng larangan ng pinansyal. Dahil pagka po'y napunta dito sa amin, wala po kayo makikita. Kundi ang aking pong pinagtiisan ay makapagpagawa lang ng isang silungan na kung dumadating ang mga tao, hindi maulan. Sa ngayon ang aking pananawagan sa inyo, sana'y gumising kayo, isang milagro ng Bulacan, Mother Marie. Nalumuha, nagtiis, nagpakasakit sa lahat ng bagay. Pero po sa ngayon, ang masasabi ko po sa inyo, kung ano po ang hinakda ng Diyos na kayo ay mahirap,
Tanggapin niyo po yun. Dahil lang kung kayo po ay hindi nanalo sa lupa, sa langit po may panalo kayo. Ako na po may sabi sa inyo, hindi po kapariwaraan ang aking madiin na sinasabi sa mamamayang Pilipino. Gusto ko lamang po sana sa araw ng magpapasko ang pag-ibig, pag-unawa, lalo daw sa mga bata na hindi kilala ang kanya-kanyang ama. Mga ama na hindi kilala ang mga anak. Ito po ang aking inuluwa. Kaya po sa umagang ito, ang tangi kong masasabi sa inyo, tayo po lahat ay lumagay sa linya. Kumakatok po ako sa inyo na ang lahat ng may pasimula iniulat. At kung sakali man po na ang buhay natin ay ating iingatan, bago pa lamang tayo sinilang sa lupa, nakaakta na ating kamapatayan at oras. Kaya, ito po ang aking kaprasong salita. Mahal pa rin ng Bulacan. Ngayon ay sumigaw. Di niyo malilimot. Ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng bagay ay aking iginapang. Di ko kayo malilimot sa aking itinuntong sa lupa. Kaya po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bumabati po ako ng maligayang umaga, matagumpay na buhay, pagbabago, kung sakali man po at tinamaan, yung pong pinasabi sa akin ng Panginoon, maging alert po kayo. Kailangan tapusin ninyo ang trabaho. Hindi yung kung ano-ano inaasikaso. Nagpapasalamat din po ako sa mga nanunungkulan, lalo na sa mga nasa Senado. Bumabati po ako sa lahat, lalo na sa ating mahal na Pangulo, na si mahal na Presidenteng Bongbong Marcos. Isa pong kahanga-hanga ang lahat na ito. At lalo na po nasa Senado at lahat na nanunungkulan. Babay po, Mother pa rin ng Bulacan.